Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ang simula ng paglalakbay ng isang binatang matagal nang naghahanap ng sagot tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at pagkawala ng kanyang ina. Sa unang baryo, isang pusang may matang tila tao ang nagmamasid mula sa mga bubong bago magkasakit ang bawat pamilyang dinadalaw nito. Sa ikalawang baryo naman, isang dambuhalang baboy ang gumagala sa tubuhan at dinadala sa lumang kamalig ang mga magsasakang hindi na muling nakakauwi. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng mukhang halimaw ay kusang naging masama, ngunit hindi rin lahat ng humihingi ng awa ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. 10 taon nang walang malinaw na sagot si Elias Manaloto tungkol sa gabing sumira sa kanilang pamilya. 15 taong gulang lamang siya nang matagpuan sa tabi ng ilog ang katawan ng kanyang amang si Ramon. Malalim ang mga sugat nito, ngunit walang dugo sa paligid. Sa dibdib ay may maitim na bakas na hugis buwang nilalamon ng isang ahas. Sa gabi ring iyon, nawala ang kanyang inang si Rosa. Walang nakakita kung saan ito dinala. Walang natagpo ang katawan, damit o bakas ng paa. Mula noon, si Lola Sela ang nagpalaki kay Elias sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng Baryo Payapa. 25 taong gulang na ngayon si Elias. Tahimik siyang binata, sanay magbukid, ngunit mabilis uminit ang ulo kapag pinag-uusapan ang pagkamatay ng ama. Ang tanging nakapagtitiis sa kanyang pagiging seryoso ay ang kababata niyang si Kulas de Magiba, 24 na taong gulang, madaldal, madaling matakot, ngunit hindi nang iwan ng kaibigan. Isang gabi, habang naghahanda si Elias ng panggatong, dumating si Kulas na hingal dahil napagkamalan niyang halimaw ang kalabaw na nakatali sa likod ng bahay. Madilim kasi. Kahit ikaw, magmumukhang aswang kung may sungay ka. Bago pa siya mapagalitan ni Elias, bumukas ang bintana ng bahay. Pumasok kayong dalawa. Dumating na ang gabing matagal kong kinatatakutan. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang isang lumang mapa. Wala itong pangalan ng lalawigan o bayan. Sa halip, mga ugat ng punong magkakadugtong ang nakaguhit sa balat ng hayop. Sa tabi nito ay may bilog na medalyong yari sa maputlang bato. 7 sinag ang nakaukit sa paligid, ngunit lahat ay kulay abo at tila patay. Ano ang mga ito? Ang mapa ng mga ugat at ang bato ng liwayway. Mukhang lumang kwintas. Mukha ka ring matinong tao kapag nakatalikod, pero alam nating hindi totoo. Masakit po, Lola, pero patas. Itinulak ni Lola Sela ang medalyon kay Elias. Pag-aari iyan ng angkan ng iyong ama. Dapat sana ay ibibigay ko kapag handa ka na. Bakit ngayon? Dahil gumagalaw na naman ang marka. Itinuro ng matanda ang mapa. Isang ugat ang kumikislap na kulay pula. Mula sa Baryo Payapa ay gumagapang ang liwanag patungo sa isang lugar na tinatawag na Baryo Mapula. May mga pamilyang nagkakasakit doon. Bago dapuan ng lagnat ang bawat tahanan, may nakikitang pusang nakaupo sa kanilang bubong. At ano ang kinalaman nito kina ama at ina? Nakita ko sa liig ng pusa ang markang nasa dibdib ng iyong ama. Biglang nanikip ang kamao ni Elias. Pupunta ako. Pakinggan mo muna ako. Hindi ka pa mandirigma. Hindi ka sinanay ng iyong ama dahil gusto kanyang ilayo sa buhay na ito. Inilayo niya ako sa katotohanan. At kapag galit lamang ang dala mo, ilalapit ka niyan sa kamatayan. Isinuot ni Elias ang bato ng liwayway. Malamig iyon sa kanyang dibdib. Walang liwanag, init o kapangyarihang naramdaman ang binata.
Baka kailangan ng bagong baterya. Hindi iyan laruan. Mabuti. Wala rin akong pambili ng baterya. Inabot ni Lola Sela kay Elias ang isang gulok na may hawakang balot sa pulang tela. Nagigising lamang ang bato ng liwayway kapag naunawaan ng maihawak kung para saan ang lakas. Para patayin ang pumatay kay ama. Iyan ang dahilan kung bakit tulog pa rin ito. Bago sumikat ang araw, umalis si Elias patungong Baryo Mapula. Hindi niya niyaya si Kulas, ngunit sumunod pa rin ito at iginiit na tungkulin niyang bantayan ang kaibigan. Ang sarili mo ba ang nagbigay sa iyo ng tungkuling iyan? Wala nang ibang nagtiwala. Magtatanghali nang marating nila ang Baryo Mapula. Sa halip na masiglang palengke, mga saradong bintana at pintong nilagyan ng asin ang kanilang nadatnan. Walang batang naglalaro. Walang manok na malayang gumagala. Maging ang mga aso ay nakatali sa ilalim ng bahay at ayaw tumahol. Sa tapat ng kapilya ay sinalubong sila ng kapitana ng baryo na si Aling Marta. Kayo ba ang ipinadala ni Sela? Opo. Ilang bahay na ang dinapuan. 11. Pare-pareho ang nangyayari. May pusang makikita sa bubong pagsapit ng hating gabi. Kinaumagahan, nilalagnat ang buong pamilya. Baka naman galit lang sa inyo ang pusa. Kinabukasan, nawawala ang buhok sa suklay, ginupit na kuko, at damit na pinagpawisan. Hindi pala galit. Kakaiba lang ang koleksyon. Dinala sila ni Aling Marta sa tahanan ni Lorna, isang inang 3 araw nang nagbabantay sa anak niyang si Nilo. Maputla ang 10 taong gulang na bata. May maliliit na gasgas sa kanyang dibdib na bumubuo ng bilog. Wala pong sugat iyan kagabi. Kaninang umaga lamang lumitaw. May nawawala ba sa bahay? Ang damit na suot niya noong pista. At ang unang ngipin niyang nalaglag na itinago ko sa kahon. Kuya, nagsasalita ang pusa. Ano ang sinasabi? Humihingi siya ng tawad. Napatingin si Elias sa bukas na bintana. Sa bubong ng katapat na bahay ay nakaupo ang isang itim na pusa. Hindi kumikislap ang mga mata nito sa liwanag. Tuwid itong nakatitig kay Elias na parabang matagal na siyang hinihintay. Kulas, isara mo ang bintana. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinakamalapit. Kaya pala delikado ang pagiging matulungin. Nang abutin ni Kulas ang bintana, tumalon ang pusa. Dumaan ito sa siwang bago tuluyang sumara ang kahoy at dumapo sa mukha niya. Alisin inyo! Kinakain niya ang ilong ko. Nagpagulong-gulong si Kulas habang nakakapit ang pusa sa kanyang ulo. Sinubukan ni Elias na hablutin yon, ngunit mabilis nitong kinalmot ang kanyang palad. 3 pulang guhit ang bumuka sa balat. Sa sandaling dumikit ang dugo ni Elias sa mga kuko ng pusa, uminit ang bato ng liwayway. Nagbago ang kanyang paningin. Sa ibabaw ng katawan ng hayop ay nakita niya ang anino ng isang payat na babae. May bakal na kwinta sa liig nito at maitim na sinulid na nakakabit sa batok. Hindi ordinaryong pusa. Napansin ko rin. Hinila ni Elias ang buntot nito. Bumitaw ang nilalang, dumaan sa pintuan, at tumakbo patungo sa likod ng mga bahay. Hinabol ito ng 2 binata hanggang sa lumang kamalig ng palay. Sa loob ay nakasabit ang mga supot na yari sa buhok ng tao. May mga bote ring po ng kuko, ngipin, piraso ng damit at tuyong dugo. Mukhang tindahan ng mga bagay na hindi dapat bilhin. Huwag kang hahawak ng kahit ano. Mula sa ibabaw ng biga ay umalingaw-ngaw ang mahinang ungol. Umalis kayo. Lumaki ang katawan ng itim na pusa. Humaba ang mga paa, lumapad ang mga balikat, at nabiyak ang balahibo upang lumabas ang maputlang balat ng babae. Ngunit nanatiling ulo ng pusa ang nasa ibabaw ng katawan. Mahaba ang pangil nito at may mga matang naluluha na tila tao. Ayokong saktan kayo. Ikaw ang kumuha ng mga gamit ng mga nagkasakit. Kapag hindi ko dinala ang hinihingi niya, papatayin niya ang anak ko.
Sino? Biglang humigpit ang bakal na kwintas sa leeg ng nilalang. Gumapang ang maitim na sinulid sa ilalim ng balat nito. Nawala ang lungkot sa mga mata at napalitan ng gutom. Dugo. Dumamba ito kay Elias. Mabilis na itinaas ng binata ang gulok, ngunit tinapik lamang ng pusa aswang ang kanyang pulsuhan. Tumilapon ang sandata at bumaon sa dingding. Kumapit ang mga kuko sa magkabilang balikat ni Elias. Bumaon ang matutulis na dulo sa laman at hinila siya paitaas. Sinubukan siyang kagatin sa lalamunan, ngunit naiharang niya ang kaliwang bisig. Tumagos ang dalawang pangil sa kalamnan. Umagos ang dugo hanggang siko. Hoy, pusang pangit! Ibinato ni Kulas ang isang tuyong isda na nakita sa sulok. Napalingon ang nilalang. Isda ang ipinambato mo? Pusa yan. Akala ko gagana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinunggaban niya ng pusa aswang ang isda. Gumana! Ngayon, hinablot ni Kulas ang lambat na nakasabit sa dingding at ibinagsak iyon sa nilalang. Nagwala ang pusa aswang. Pinunit ng mga kuko ang ilang hibla, ngunit sapat ang sandaling iyon upang makuha ni Elias ang gulok. Isinubsob niya ang nilalang sa sahig at itinaas ang talim sa ibabaw ng leeg nito. Patayin mo ako. Kapag namatay ako, hindi na niya ako magagamit. Nakita ni Elias ang maitim na marka sa bakal na kwintas. Pareho iyon sa markang iniwan sa katawan ng kanyang ama. Kumulo ang galit sa dibdib niya. Sabihin mo kung nasaan ang may gawa nito. Hindi ko alam ang pangalan niya. Nagsisinungaling ka. Itinaas niya ang gulok. Kuya, humihingi siya ng tawad. Nakatayo sa pintuan si Nilo kasama ang ina at si Aling Marta. Sa kabila ng lagnat, sinundan ng bata ang mga yabag nila. Naririnig ko po siya. Ang pangalan niya ay Isabel. Kinukuha raw ng lalaki ang mga alaala niya kapag hindi siya sumusunod. Nanginig ang kamay ni Elias. Naalala niya ang sinabi ni Lola Sela. Hindi magigising ang agimat habang paghihiganti lamang ang laman ng kanyang puso. Sa halip na pugutan ng nilalang, ibinagsak niya ang gulok sa bakal na kwintas. Kumislap ang talim, ngunit hindi naputol ang bakal. Mula sa marka ay lumabas ang maitim na usok at pumulupot sa braso ni Elias. Nagsimulang mangitim ang kanyang mga ugat. Bitawan mo. Papasok siya sa katawan mo. Hindi kita iiwan sa kanya. Uminit ang bato ng liwayway. Ang una sa 7 sinag ay kumislap ng mahina. Sa bagong liwanag, nakita ni Elias na hindi ang bakal ang dapat putulin. Isang halos hindi nakikitang sinulid ang umaabot mula sa kwintas patungo sa hilaga. Tinaga niya ang sinulid. Umalinggaw sa kamalig ang sigaw ng isang lalaking wala naman doon. Natagpuan na kita, anak ni Ramon. Napigtas ang sinulid at nabasag ang bakal na kwintas. Bumagsak si Isabel. Unti-unting lumiit ang kanyang mga pangil, umurong ang balahibo, at bumalik ang mukha ng isang pagod na babae. Patawarin ninyo ako. Dahil sa iyo, muntik nang mamatay ang anak ko. Alam ko, kung maibabalik ko lamang ang kinuha ko, gagawin ko. Itinuro ni Isabel ang mga bote at supot. Sunugin ninyo ang mga iyan bago lumubog ang araw. Kapag nawasak ang mga personal na gamit, mawawala ang marka sa mga biktima. Sino ang kumuha sa anak mo? Isang lalaking nagpapakilalang lakan. Maaliwalas ang kanyang mukha, ngunit walang refleksyon ang mga mata niya. Inutusan niya akong magtipo ng buhok, kuko, ngipin at damit. Gagamitin daw ang mga iyon upang markahan ang mga baryong unang ihahain. Ihahain kanino? Sa nilalang nagigising kapag nakumpleto ang bilog sa buwan. Bago makapagtanong pa si Elias, hinawakan ni Isabel ang kanyang kwintas. Nasa hilaga ang anak ko. Ngunit may isa pang tagapagtipon sa baryo Matamis. Hindi siya katulad ko.
Kusang loob siyang naglilingkod sa lakan. Ano siya? Isang baboy na natutong magmukhang tao. Sinulob ng mga taga-baryo ang lahat ng ninakaw na gamit. Habang nagiging abo ang mga yon, isa-isang nawala ang lagnat at gasgas ng mga biktima. Hindi madaling pinatawad ng mga tao si Isabel, ngunit binigyan siya ng pagkakataong hanapin ang dinukot na anak at itama ang kaya pa niyang itama. Bago umalis, lumapit si Isabel kay Elias. Kapag nakita mo ang lakan, huwag mong hayaang magsalita siya ng matagal. Alam niya kung anong alaala ang gagamitin upang mapaluhod ka. Kilala ba niya ang aking ina? Biglang namutla si Isabel. Rosa ba ang pangalan niya? Nasaan siya? Narinig ko lamang ang pangalan. Tinawag siya ng lakan na tagapag-ingat ng huling pinto. Hinawakan ni Elias ang babae sa mga balikat. Buhay ba siya? Hindi ko alam. Umalis si Isabel bago magtakip silim. Nais siyang sundan ni Elias, ngunit itinuro ng mapa ng mga ugat ang daan patungo sa baryo matamis. Kung buhay ang iyong ina, mas marami tayong dahilan para mag-ingat. Mas marami akong dahilan para magmadali. Magkaiba ang nagmamadali sa mabilis mamatay. Minsan, may saysay ka rin. Huwag mong ipagsasabi. Masisira ang reputasyon ko. Binalutan ni Lorna ang sugat sa braso ni Elias at binigyan sila ng pagkain para sa paglalakbay. Kinabukasan, sumakay ang dalawa sa karitong naghahatid ng tubo patungo sa baryo matamis. Sa magkabilang gilid ng daan ay nakatayo ang matataas na tubuhan. Kapag hinihipan ng hangin, nagkikiskisan ang mga dahon na parang libo-libong taong nagbubulungan. Biglang huminto ang kalabaw na humihila sa kariton. Sa gitna ng daan ay nakakalat ang mga putol na tubo. Basa ang mga iyon ng sariwang dugo. Bumaba si Elias at sinundan ang bahid patungo sa taniman. Maaari bang sa daan na lang tayo? May sugatan. Maaari ring may kumakain sa sugatan. Sa pagitan ng mga tubo ay natagpuan nila ang isang matandang magsasaka. May malalim na sugat sa hita nito na tila hinawi ng pangil. Ang kaliwang paa ay nakabaluktot sa maling direksyon. Huwag kayong tumuloy sa kamali. Sino ang gumawa nito? Ang baboy ni Don Hilario. Gaano kalaki ang baboy? Mas malaki sa kalabaw. At tumatawa habang kumakain. Tinulungan nilang makabalik sa kariton si Mang Pedro. Sa baryo, nalaman nilang 7 magsasaka na ang nawawala sa loob ng 2 linggo. Lahat ay huling nakitang nagtungo sa malawak na tubuhan ni Don Hilario Vergara. Si Don Hilario ang pinakamayamang nagmamay-ari ng lupa sa lugar. Mataas ang bakod ng kanyang bahay at may mga armadong tauhang nagbabantay sa tarangkahan. Mga manlalakbay lamang kayo. Huwag ninyong pakialaman ang problema sa aking lupain. May 7 nawawalang tao. Mga magnanakaw ng tubo. Marahil ay tumakas nang malaman nilang ipapakulong ko sila. Kapatid ko ang isa sa kanila. Hindi magnanakaw si Simo. Lahat ng mahirap ay mabait sa kwento ng kanilang pamilya. Napansin ni Elias ang singsing sa daliri ng matanda. Maitim ang bato nito at may ukit na ahas na nakapalibot sa buwan. Uminit ng bahagya ang bato ng liwayway. Saan iyo nakuha ang singsing? Pamana ng isang kaibigan. Lakan ba ang pangalan? Sandaling nawala ang ngiti ni Don Hilario. Umalis kayo sa lupa ko. Itinaas ng mga bantay ang kanilang mga bulok. Hinila ni Kula si Elias palayo bago pa magsimula ang gulo. 2 tayo. 6 sila. Natatakot ka? Hindi. Marunong lang akong magbilang. Pagsapit ng gabi, palihim silang bumalik sa tubuhan. Gumawa si Kulas ng bitag mula sa lubid, kawayan, at lumang karitong nakita sa gilid ng kiskisan. Sigurado ka bang gagana yan? 70%. At ang natitirang 10. Doon tayo masasaktan.
Mula sa malayo ay may narinig silang mabigat na paghinga. Gumalaw ang mga tubo kahit walang hangin. Sumunod ang tunog ng mga pangil na nagkikiskisan. Mukhang dumating na ang 10%. Isang dambuhalang baboy ang lumabas sa dilim. Halos abot sa balikat ni Elias ang likod nito, makapalang maitim na balahibo, at kasing haba ng gulok ang dalawang pangil. Sa noo nito ay nakaukit ang tatak ng itim na buwan. Anak ni Ramon. Boses ni Don Hilario ang lumabas sa bunganga nito. Nasaan ang mga magsasaka? Nasa loob ng kamalig. Naghihintay na maging pagkain ng mas dakilang nilalang. Sumugod ang baboy aswang. Tumalon si Elias sa gilid, ngunit nasagi ng pangil ang kanyang tagiliran. Napunit ang damit at bumuka ang mahabang sugat mula tadyang hanggang likod. Tumilapon siya sa mga tubo at nawalan ng hangin sa katawan. Dito, matabang baboy. Tumakbo si Kulas patungo sa bitad. Hinabol siya ng nilalang habang umuuga ang lupa sa bawat hakbang. Nang apakan ng baboy aswang ang nakatabong lubid, bumagsak mula sa itaas ang isang lambat. Ngunit sa halip na mapigil ang halimaw, napunit ang lambat na parang sinulit. Akala ko 70%. Mali pala ang pagkakabilang ko. Hinabol ng baboy aswang si Kulas at inundayan ng pangil ang kanyang likod. Yumuko siya. Tumama ang pangil sa puno ng akasya at bumaon ng malalim. Sinunggaban ni Elias ang pagkakataon. Itinaga niya ang gulok sa batok ng nilalang. Napunit ang balat at tumalsik ang maitim na dugo, ngunit makapal ang laman at hindi inabot ng talim ang buto. Umungal ang halimaw at iniuntog si Elias sa puno. Tumama ang likod ng binata. Parang nabiyak ang kanyang mga tadyang sa tindi ng sakit. Kumawala ang pangil sa puno. Muling sumugod ang baboy aswang, ngunit naghagis si Kulas ng tapayang punang pulot mula sa kiskisan. Nabuhusan ang mga mata at muso ng nilalang. Hindi man gumana ang lambat, baka langgamin ka naman. Nabulag pansamantala ang halimaw at nagsimulang sumalpok sa mga puno. Hinila ni Elias si Kulas patungo sa kamalig. Isinara nila ang makapal na pinto at itinulak ang isang araro sa harapan. May iba ka pa bang plano? Hanapin ang mga bihag. Iyan ay layunin, hindi plano. Sa ilalim ng bunto ng tuyong tubo ay nakita nila ang isang nakatagong pinto. Humahantong iyon sa silong na mabaho sa dugo, putik, at nabubulok na pagkain. Naroon ang 7 nawawalang magsasaka. Nakatali sila sa mga poste at may bilog na sugat sa dibdib. Huwag niyong hawakan ang maitim na bato. Sa gitna ng silong ay nakatayo ang batong kasinlaki ng ulo ng tao. Kumikislot ang ibabaw nito na tila may pusong tumitibok sa loob. Mula sa bato ay may 7 maitim na ugat na nakakabit sa sugat ng bawat bihag. Ito ang nagpapalakas sa kanya. Dugo namin ang ipinainom niya sa bato. Kapag kabilugan ng buwan, dadalhin daw kami sa hilaga. Putulin natin ang mga ugat. Kapag mali ang pinutol natin, maaaring sila ang mamatay. Dumagundong ang pinto sa itaas. Sa unang bangga ay nabiyak ang kahoy. Sa ikalawa ay nabali ang araro. Sa ikatlo ay bumagsak ang pinto at pumasok ang baboy aswang. Akin ang lupang ito. Akin ang tubo. Akin pati ang buhay ng mga taong nakatira rito. Hindi mo pag-aari ang mga tao. Iyan ang kasinungalingang sinasabi ng mahihina sa kanilang sarili. Bumaba ito sa silong at hinarang ang tanging hagdan palabas. Nakita ni Elias sa gilid ang lumang makinang pangpiga ng tubo. Nakakabit dito ang malaking gulong, kadena, at 2 bakal na rodilyo. Kulas, kaya mo bang paandarin ang makinang iyan? Kung hindi mo ako mamadaliin. Minamadali kita. Kung gayon, hindi ko alam. Hinarap ni Elias ang halimaw upang bigyan ng oras ang kaibigan. Sumugod ang baboy aswang. Ipinuwesto ni Elias ang gulok sa pagitan ng 2 pangil at pilit pinigil ang dambuhalang ulo.
Dumulas ang kanyang mga paa sa sahig. Unti-unting lumalapit sa dibdib niya ang matulis na dulo. Naputol ang benda sa kanyang braso at muling umagos ang dugo mula sa kagat ni Sabel. Biglang inangat ng halimaw ang ulo. Tumilapon si Elias at sumalpok sa batong may itim na marka. Kumapit sa kanyang likod ang maitim na ugat. Pumasok ang mga dulo sa sugat sa tagiliran at nagsimulang sumipsip ng dugo. Kulas! Kaunti na lang. Sa paningin ni Elias ay lumitaw ang alaala ng kanyang ama. Tumakbo ka, Elias! Muling nakita niya ang duguang katawan nito sa tabi ng ilog. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang inang nakagapos sa isang madilim na silid. Anak, tulungan mo ako. Sinubukan niyang abutin ang ina, ngunit napalitan ang mukha nito ng nakangiting si Don Hilario. Ibigay mo sa amin ang agimat. Naalala ni Elias ang babala ni Sabel. Alam ng lakan kung anong alaala ang gagamitin upang mapaluhod siya. Ipininid niya ang mga mata at hinawakan ang bato ng liwayway. Hindi ito totoo. Kumikislap ang unang sinad. Nang buksan niya ang mga mata, nakita niya ang tunay na anyo ng mahika. Ang mga ugat ay hindi mula sa bato. Nagmumula ang mga iyon sa singsing ni Don Hilario. Ang maitim na bato sa gitna ng silong ay isa lamang sisidlang pinupuno ng dugo. Hinablot ni Elias ang ugat na nakakapit sa kanyang tagiliran at hinilayon. Napunit ang dulo mula sa kanyang laman, kasama ang maliit na piraso ng balat. Ngunit hindi siya bumitaw. Ipinaikot niya ang ugat sa dalawang pangil ng baboy aswang. Sumugod ang nilalang at hinila siya sa sahig, ngunit iyon ang nais ni Elias. Ngayon, Kulas. Hinila ni Kulas ang pinggan ng makina. Umikot ang malaking gulong. Kumalansing ang kadena at pumulupot sa ugat na hawak ni Elias. Hinila ng makina ang ulo ng baboy aswang patungo sa mga bakal na rodilyo. Ibinaon nito ang mga kuko sa sahig, ngunit nabiyak ang mga tabla at patuloy itong nadulas. Patayin niyo ang makina. Hindi kita marinig. Maingay ang makina. Kumagat ang mga rodilyo sa kanang pangil. Nabiyak iyon sa gitna at pumutok ang gilagid. Pumulandit ang dugo sa gulong. Kumawala ang halimaw sa pamamagitan ng pagpigtas sa sariling pangil. Sa matinding galit, sinugod nito si Kulas. Naitulak ni Kulas ang pingga ngunit hindi siya nakatakbo agad. Tinamaan siya sa dibdib ng ulo ng nilalang, tumilapon sa tambak ng sako, at nawalan ng malay. Kulas! Itinaas ng baboy aswang ang natitirang pangil upang tusukin ang walang malay na lalaki. Maaaring habulin ni Elias ang singsing o iligtas ang kaibigan. Wala siyang panahon para gawin ang dalawa. Tumakbo siya patungo kay Kulas at hinarang ang pangil gamit ang sariling katawan. Pumasok ang dulo sa kanyang kaliwang balikat. Tumagos iyon sa laman at lumabas sa likuran. Napasigaw si Elias, ngunit mahigpit niyang niyakap ang leeg ng halimaw upang hindi nito maabot si Kulas. Nagliyab sa puti ang unang sinag ng bato ng liwayway. Sa liwanag ay lumitaw ang tunay na katawan ni Don Hilario sa loob ng dambuhalang baboy. Nakabalot sa kanya ang balat ng hayop na parang makapal na kasuotan. Ang singsing ang nagdurugtong sa balat at kaluluwa ng matanda. Ipinihit ni Elias ang katawan kahit nakabaon pa sa balikat ang pangil. Inabot niya ang kamay na nakatago sa ilalim ng leeg ng hayop. Hinablot niya ang singsing at pilit hinugot. Huwag! Kumapit ang singsing sa daliri. Kasamang natuklap ang balat at laman ng hilahin yon ni Elias. Nang tuluyang maalis ang singsing, bumuka ang katawan ng baboy aswang mula sa likod. Lumabas ang tunay na si Don Hilario na naliligo sa maitim na dugo. Bumagsak sa tabi niya ang balat ng dambuhalang baboy, ngunit patuloy pa rin itong kumislot at kumagat sa hangin. Ibalik mo sa akin. Gumapang ang matanda patungo sa singsing. Sa likuran nila ay nagsimulang mabiyak ang maitim na bato.
Ang dugong na kolekta rito ay umapaw sa sahig at naging mga kamay na humahawak sa mga paa ng mga bihag. Ilabas ninyo kami. Muling kinailangan ni Elias na pumili. Maaari niyang tapusin si Don Hilario o tulungan ang mga bihag bago gumuho ang silong. Itinapon niya ang singsing kay Kulas na unti-unti nang nagkakamalay. Ilayo mo iyan sa kanya. Saan ko dadalhin? Kahit saan. Isinilid ni Kulas ang singsing sa loob ng bunganga ng patay na balat ng baboy. Hindi niya siguro hahanapin dito. Biglang kumagat ang balat at muntik maputol ang kanyang mga daliri. Masama palang taguan. Habang hinihiwa ni Elias ang mga tali ng bihag, sinunggaban ni Don Hilario ang bulok na nalaglag sa sahig. Kung hindi ko kayo maihahandog, dugo ninyo ang ipapalit ko. Sumubod siya kay Simo. Hinarang ni Mang Pedro ang kapatid, ngunit wala itong lakas upang lumaban. Bago tumama ang gulok, pumulupot sa bukong-bukong ni Don Hilario ang maitim na ugat mula sa bato. Hindi na nito nakilala ang dating amo. Hinila nito ang matanda patungo sa lumalaking bitak. Ako ang nagpakain sa iyo. Mas maraming kamay na yari sa dugo ang lumabas at kumapit sa kanyang mga braso, leg at mukha. Pilit siyang kumawala, ngunit napunit ang kanyang damit at bumaon ang mga daliri sa balat. Elias, tulungan mo ako. Saglit na huminto ang binata. Ibibigay ko ang lahat ng lupain ko. Sasabihin ko kung nasaan ang ina mo. Nasaan siya? Iligtas mo muna ako. Mula sa bitak ay umalingaw-ngaw ang tinig ng misteryosong lakan. Ang sakim ay pagkain din. Hinila ng mga kamay si Don Hilario sa loob ng bato. Bumuka ang maitim na ibabaw na parang bibig. Narinig ang pagkabali ng mga buto habang ipinipilit ang katawan sa napakaliit na siwang. Kumapit ang matanda sa sahig hanggang mapigtas ang kanyang mga kuko. Sa huling paghila, nawala siya sa loob. Nagsara ang bato at muling tumibok. Lahat, lumayo. Pinulot ni Elias ang gulok at itinaas iyon sa ibabaw ng maitim na bato. Itinaga niya ang unang kumikislap na sinag sa mismong marka. Nabiyak ang bato. Sumabog mula sa loob ang malamig na hangin, dugo, at libo-libong maitim na gamo-gamo. Tinakpan ng mga nilalang ang buong silong bago naging abo sa liwanag ng agimat. Nawala ang mga ugat sa dibdib ng mga bihag. Tinulungan ni na Elias at Kulas ang 7 magsasaka na makaakyat bago tuluyang gumuho ang kamali. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga taga-baryo na pinamumunuan ni Mang Pedro. Bumagsak ang bubong ng kamalig at nilamon ng apoy ang natitirang tuyong tubo. Sa gitna ng usok, nakita ni Elias ang anino ng isang lalaking nakatayo sa malayo. Maayos ang kasuotan nito at nakangiti habang pinapanood ang pagkawasak. Lakan! Tumakbo si Elias patungo rito. Ngunit nang maabot niya ang lugar, isang maitim na balahibo lamang ang kanyang natagpuan. 2 ang nawala. 28 ang natitira. Nagmula ang tinig sa lahat ng bahagi ng tubuhan. Maglakbay ka, Elias. Buksan mo para sa akin ang bawat pintong hindi ko kayang lapitan. Ipakita mo ang sarili mo. Kapag handa ka nang malaman kung bakit kusang sumama sa akin ang iyong ina. Nawala ang tinig kasabay ng paghupa ng hangin. Sa palad ni Elias ay biglang uminit ang mapa ng mga ugat. Ang liwanag mula sa baryo matamis ay gumapang patungo sa susunod na lugar. Sa gilid ng mapa ay lumitaw ang larawan ng isang asong may mahabang pangil. Sa ilalim nito ay may pintong minarkahan ng 3 kuko. Hindi ba tayo maaaring umuwi muna? Sugatan ka ba? Hindi gaano. Ikaw ang may butas sa balikat. Kaya pa. Ganyan ang sinasabi ng taong ayaw magpagamot hanggang mawalan ng malay. Bago pa makasagot si Elias, nanghina ang kanyang mga tuhod. Nasalo siya ni Kulas bago tuluyang bumagsak. Alam ko na ang susunod nating pupuntahan. Sa baryong nasa mapa.
Sa manggagamot muna. 3 araw silang nanatili sa baryo Matamis habang tinatahi ang tagiliran ni Elias at ginagamot ang butas sa kanyang balikat. Hindi nabali ang mga tadyang, ngunit bawat paghinga ay nagpapaalala sa kanyang hindi sapat ang lakas ng loob sa susunod na labanan. Ibinahagi ng mga magsasaka sa mga pamilyang pinagkaitan ang lupain ni Don Hilario. Ang singsing naman ay inilagay ni Elias sa isang kahong bakal na binalot ng asin at pulang sinulid. Nang subukan ni Kulas na silipin yon, kumatok mula sa loob ang singsing ng 3 beses. Elias, kumakatok ang kahon. Huwag mong buksan. Hindi ko naman bubuksan. Muling kumatok ang nasa loob. Kulas. Maaari bang iba na lang ang magdala? Sa unang paglalakbay ni na Elias at Kulas, 2 baryo ang kanilang nailigtas. Ngunit hindi nagdiwang ang binata. Alam niyang ang pusa aswang at baboy aswang ay maliliit na bahagi lamang ng planong hindi pa niya nauunawaan. Higit sa lahat, hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng lakan, kusang sumama rito ang kanyang ina. Pagsapit ng ika-4 na umaga, nagpaalam sila sa mga taga-baryo. Hindi namin malilimutan ang ginawa ninyo. Bantayan niyo ang isa't isa. Kapag may nakita kayong marka ng buwan at ahas, huwag niyo itong hahawakan. At huwag mag-alaga ng baboy na mas malaki sa kalabaw. Malinaw naman yata yon. Hindi naging malinaw kay Don Hilario. Habang naglalakad sila sa hilagang daan, tumingala si Elias sa unang sinag ng araw. Sa kanyang dibdib, nanatiling maliwanag ang unang sinag ng bato ng liwayway. Hindi iyon nagising nang sugatan niya ang mga kalaban. Nagising iyon nang piliin niyang iligtas si Isabel, si Kulas, at ang 7 bihag kahit may pagkakataon siyang unahin ang paghihiganti. Sa malayo ay nakita nila ang karatulang nakaturo sa baryo San Roque. Sa ilalim ng karatula ay may nakaupong malaking asong maitim. Tinitigan sila nito bago tumakbo patungo sa kagubatan. Sabihin mong ordinaryong aso lang iyon. May suot itong kwintas na may marka. Hindi iyan ang gusto kong sagot. Mula sa isang abandonadong bahay sa tabi ng daan, ay may narinig silang 3 mabagal na katok. Papasok na ako. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang unang kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa 2 baryong kanyang nailigtas, natutuhan ni Elias na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kalabang kayang patayin. Ang kapangyarihang ginagamit lamang sa galit ay madaling maging kasangkapan ng mas malaking kasamaan. Ngunit ang tapang na inuuna ang buhay ng iba ay kayang magbigay liwanag kahit sa pusong matagal ng nilamon ng puot. Hindi rin nangangahulugang walang pananagutan ang isang taong napilitang gumawa ng masama. Ang paghingi ng tawad ay simula lamang, kailangan itong sundan ng pag-amin, pagtutuwid, at pagharap sa mga nasaktan. Sa susunod na kabanata, susundan nina Elias at Kulas ang asong aswang na nagbabantay sa isang batang saksi, bago nila marinig ang 3 katok na nagbabadya ng panibagong pagkawala. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig mag-alaga ng pusa at baboy, ngunit siguraduhin munang hindi nagsasalita ang mga alaga niya kapag hating gabi. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag may kumatok ng 3 beses at tinawag ang inyong pangalan, huwag agad bubuksan ang pinto. Baka hindi bisita ang naghihintay sa labas.